Maligayang pagbabalik sa Pinoy Quick Movie Recaps, ngayong araw. Ikukwento ko ngayon ang isang kapanapanabot na pelikula mula 2015, isang kwento ng paghihiganti at psikolohikal na manipulasyon na umiikot sa isang nurse na si Miranda Wells, ang pangunahing tauhan sa pelikulang Return to Sender. Bilang isang nurse, si Miranda ay masinop at ambisyosong umangat sa kanyang karera. Ngunit sa isang blind date, siya ay pilit na pinalakpakan ng lalaking kanyang naka-blind date. Sa kabila ng lahat ng ito, nahulog ang loob niya sa lalaki. Ang ginawa niya pagkatapos ay tiyak na ikagugulat mo. Ang kasukdulan ng pelikula ay tunay na kapanapanabik. Sa simula ng pelikula, makikilala natin si Miranda, isang surgical nurse, habang nasa isang operating room kung saan isinasagawa ang operasyon sa isang matandang babae. Sa kasamaang palad, nawala ang babae matapos ang operasyon, at ang anak nitong naroon ay sinimulang murahin ang kanyang ina. Narinig ito ni Miranda ngunit pinili niyang huwag na lamang pansinin at umalis. Binanggit ng kanyang kaibigan na may narinig itong balita tungkol sa isang paparating na blind date, ngunit nanatiling tahimik si Miranda. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa isang laundry shop upang kunin ang kanyang mga damit. Nang tanungin kung pipirma siya, tumanggi si Miranda dahil mas gusto niyang gamitin lamang ang sarili niyang mga gamit. Pagkatapos, dumalaw siya sa bahay ng kanyang ama, kung saan inatake siya ng aso nito at pinunit ang kanyang damit. Hindi na niya ito pinalitan at dumiretso na sa hapunan kasama ang ama. Habang kumakain, napansin niya ang isang lalaking nabubulunan. Bilang nurse, agad niya itong tinulungan at nailigtas ang buhay nito. Kinabukasan, nagtungo siya sa isang bahay na gustong-gusto niya at nagpasyang ibenta ang kanyang lumang bahay upang makabili ng bago. Sa sumunod na araw, habang naghahanda si Miranda para sa kanyang blind date, may dumating sa kanyang bahay. Ipinakilala nito ang sarili bilang Kevin, na umano'y napaaga sa kanilang pagkikita. Medyo lito ito habang nakikipag-usap kay Miranda. Matapos ang kaunting usapan, umakyat si Miranda upang magpalit ng damit. Napansin ni Kevin ang mga kaong nakaimpake at nagtanong, "Lilipat ka ba?" Sumagot si Miranda ng oo. Pagkababa ni Miranda, sinabi niya kay Kevin na umalis muna dahil napaaga ito at hindi pa siya handa. Hiniling niyang bumalik ito sa napagkasunduang oras. Ngunit bigla na lamang nilock ni Kevin ang pinto at lumapit kay Miranda. Dito nagsimulang manggulo ang lalaki. Sinubukan ni Miranda na lumaban, ngunit pinwersa siya ni Kevin. Iniharap siya sa mesa at pinalakpakan. Nagulantang si Miranda at agad na tumakas si Kevin matapos ang insidente. Maya-maya, dumating ang tunay na Kevin sa bahay ni Miranda para sa kanilang blind date. Doon ay nalaman na ang naunang lalaki ay isang impostor. Natagpuan ni Kevin si Miranda na labis ang pagkabalisa at agad siyang tumawag ng pulis. Dinala si Miranda sa ospital, kung saan siya ay nanatiling tahimik ng ilang araw, labis na traumatisado. Labis din ang pag-aalala ng kanyang ama nang makita ang kalagayan niya. Dumating ang mga pulis at tinanong si Miranda kung nakita na ba niya dati ang lalaking umatake sa kanya. Naalala niyang nakita niya ito sa isang restaurant habang kumakain sila ng ama niya. Ang pangalan nito ay William, at doon ito nagtatrabaho. Naaresto si William ng mga pulis at agad na ikinulong. Kinabukasan, pumunta ang ama ni Miranda sa kanyang bahay upang linisin ito. Bumalik din si Miranda sa kanilang tahanan, labis siyang malungkot at tila nawalan ng sigla. Dahil sa nangyari, wala nang gustong bumili ng kanyang bahay, dahilan upang hindi niya mabili ang bagong bahay na gusto niya. Nahihirapan siyang magtrabaho sa ospital, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nasa operasyon kaya siya ay napag-alitan ng kanyang nakatataas. Dito nagsisimula ang pagbabagong direksyon ng kwento. Naisip ni Miranda ang isang plano. Kinabukasan, ipinadala niya ang isang liham kay William sa kulungan. Unti-unting bumalik ang sigla ni Miranda at napansin ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ibinalik ni William ang liham nang hindi ito binabasa. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Miranda ang pagpapadala ng liham araw-araw. Gayunman, patuloy rin itong ibinabalik ni William. Samantala, sinimulan ni Miranda ang pag-renovate ng kanyang bahay. Kasabay nito, palihim niyang tinatapos ng unti-unti ang aso ng kanyang ama upang malaman kung ilang tableta ang makakapagligpit dito. Isang araw, nakatanggap si Miranda ng liham mula kay William na nagsasabing, "Panalo ka. Maaari mo na akong dalawin." Dito naging malinaw na ang layunin ni Miranda sa pagpapadala ng mga liham ay para makaharap si William. Bumisita siya kay William sa kulungan at nakipag-usap dito na parang walang nangyaring masama. Tinanong niya ito tungkol sa buhay nito at araw-araw niya itong banibisita. Patuloy din ang kanyang pagliligpit sa aso ng ama habang nagsusuot siya ng magagandang damit upang maakit si William, at unti-unti ngang nahulog ang loob nito sa kanya. Nagpanggap si Miranda na umiibig kay William.
Sa bawat pagbisita sa kulungan, dinala ng kanyang mga liham ang impresyong handa siyang magpatawad, at ipinahiwatig pa niyang naiintindihan niya ang pangangailangan ni William na magbagong buhay. Ang kanyang panatag at banayad na kilos sa mga pag-uusap ay labis na taliwas sa galit at takot na dati niyang ipinakita. Sa huli, binawi ni Miranda ang kanyang reklamo, at si William ay pinalaya mula sa kulungan. Sa kasamaang palad, nawala ang aso ng kanyang ama, na labis nitong ikinalungkot. Matapos ang kanyang paglaya, nagpadala si William ng mga bulaklak kay Miranda at madalas silang mag-usap sa telepono. Kinaumagahan, bumisita siya sa bahay ni Miranda. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, hiniling ni Miranda na siya'y bumalik kinabukasan upang tulungan siyang ayusin ang bahay. Isang araw, habang nasa tindahan, nakita ng ama ni Miranda si William at agad niyang hinarap si Miranda ng may galit. Sa harap nito, tahasan niyang sinabi na aayusin niya ang lahat. Umalis ang ama sa galit at pagkabigo. Kinabukasan, dumating si William sa bahay upang simulan ang pag-aayos. Inalok siya ni Miranda ng juice, na ngayon ay hinaluan ng lahat ng tableta na ginamit niya sa aso. Habang nagtatrabaho, unti-unting lumala ang pakiramdam ni William at bumagsak siya sa banyo. Pagkagising, natuklasan niyang siya'y nakatali sa basement, katabi si Miranda. Nilagyan siya ni Miranda ng dextrose upang hindi agad mawala sa epekto ng nilagay niya, ngunit nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Isa-isang binunot ni Miranda ang mga kuko ni William. May dumating sa bahay ni Miranda, ngunit tinakpan niya ng tape ang bibig ni William, kinuha ang parsela sa pintuan, at bumalik sa basement. Dito nagsimula ang malamig at nakakakilabot na pagkwento ni Miranda, isinisiwalat ang sakit at trauma na idinulot ni William sa kanya. Ang paraang ginamit ni Miranda ay nagpapakita ng lalim ng kanyang psikolohikal na pagbabago, mula sa isang biktima, naging isang ganap na tagapaghiganti. Pagkatapos, pinutol ni Miranda ang bahagi ng kasiyahan ni William, na naging sanhi ng kanyang matinding pagdurusa hanggang sa ito'y nawala. Matapos ang lahat, pumunta si Miranda sa kanyang ama at isiniwalat ang buong katotohanan. Sa pagtatapos, iniiwan ng pelikula ang mga manunood sa isang tanong, gaano kalayo ang kayang gawin ng isang taong sugatan ng trauma upang makamit ang hustisya. Maraming salamat sa panonood.